Tinanggal na nga pala namin ang bahay kubo ng mga aso dito sa Pulong Malaki at sinimulan na nga rin namin gawin ang aming treehouse. Kasamahan nga namin si Oranggi at si Blacky at sobrang saya nga nila at naglalaro nga sila dito sa Pulong mga mare at nagwalis na nga rin pala ako dito sa gagawin namin bagong treehouse. Hi guys! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla at ngayong araw nga pala ay samahan nyo kami sa Pulong Malaki dahil tatanggalin na nga namin ang bahay kubo ng mga aso doon. At dahil nasanay na nga kaming dalawa ni Buyok palagi dito sa Pulong Malaki, kaya naman gagawa na nga lang kami ng treehouse para kahit papaano ay may matambayan. Pagkadoong nga namin mga mari, nakita nga namin tong tarpaulin na nakabagsak, kaya naman ayan at inayos na nga ho ni Buyok. Tatanggalin na nga rin ho namin itong bahay kubo ng mga aso dahil baka mamaya may magtapon na naman po ng mga aso dito. At sabihin nga po nila na okay lang magtapon dahil may masisilungan naman at may bahay naman ng mga aso dito sa pulo. Nagmuni-muni nga muna si Buyok dito sa bahay kubo ng mga aso mga mari, at sabi nga ho niya sa akin, namimiss na nga daw ho niyang pakainin yung mga aso. Tawang-tawa nga kami dito kay Blacky dahil pinangatawan nga niya na Blacky siya dahil biruin mo ba naman ay dito humiga sa puwitan ng talyasi, Diyos ko day. At tuluyan na nga ho siyang naging kulay itim, ay kapapaligo pa lang naman niya. Isinama nga ho namin dito sa pulo si Oranggi at si Blacky dahil namimiss nga ho namin yung mga aso na pinapakain namin dito dahil nung unang punta nga namin dito mga mare sobrang lungkot namin dahil wala na nga pong sumasalubong sa amin. Kaya naman medyo nawala-wala nga ho yung pagkamiss namin sa mga aso dahil tinan nyo naman tong si Blacky mga maret na pagkakakyo. Nang makababa na nga ho kami sa bangka ni Buyok ay parang may narinig nga ho kaming mga tuta na nag-iiyakan. Pero nung hinanap na nga namin kung saan banda ba namin sila narinig ay hindi nga ho namin sila nakita. Doon nga ho namin sila narinig sa may dulo nitong isla mga mare, sa may puno nga ho ng akasya. Kahit nga ho hirap na itong si Blacky sa pagsunod sa amin talaga namang sumama pa nga po siya, mahanap lang namin yung mga tuta. Kahit nga ho si Oranggi naghahanap rin sa mga tuta, kaso nga lang hindi po talaga namin sila nakita at sabi nga namin baka guni-guni nga lang namin yung narinig namin ni Buyok. Parang may tuta rito may sigaw Dali, kunin mo. Hanapin mo. Hanapin natin. Cut. Sama ko. Pakinggan mo natin. Guys, para may narinig kaming tuta na umiiyak. Nahanap ni Buyok, guys. At dahil hindi nga namin nakita yung mga tuta na umiiyak, kaya naman eto't sinimulan na nga rin namin ni Buyok ang pagbabaklas ng bahay kubo ng mga aso. Grabe mga mare, habang binabaklas nga ho namin itong bahay kubo ng mga aso ay parang naluluha-luha nga ho ako, pero pinigilan ko na lang dahil baka makita nga ho ako ni Buyok. Inuna nga muna naming tanggalin itong bubong or yung tarapal nga ho ng bahay kubo ng mga aso dahil sabi nga ni Buyok magagamit nga daw namin ito sa aming treehouse. Sumunod naman naming tinanggal itong higaan or yung sahig nga ho ng mga aso dito sa bahay kubo. At grabe, naalala ko na naman kung paano nga namin ito kinuha isa-isa sa may tabing pangpang. May makukuha pa namang matibay-tibay dito pero kalimitan nga panggatong na nga lang. Naalala ko na naman nga ho kung bakit namin ginawa itong bahay kubo ng mga aso dahil wala po talaga silang nasisilungan dito at sa mga batuhan lamang po sila natutulog kapag umuulan o di kaya naman ay sa ilalim nga ho ng mga puno. Tumulong na nga rin ako sa pagbabaklas nitong bahay kubo ng mga aso at nagwalis na nga rin ako mga mare dahil napakalibag nga ho ng paligid. Habang nagbabaklas nga ho ako ng bahay kubo ng mga aso, si Buyok naman mga mare ay sinisimulan na nga rin ho ang paggagawa ng treehouse at sinimulan nga niya ito sa pagtatanggal ng mga sanga-sanga ng puno. Dito na nga lang din ho kami gagawa ng treehouse sa puno ng sampalok dahil wala naman hong ibang malaking puno dito sa paligid kundi ito lamang. Doon naman sa akasya na nasa dulo nitong pulo mga mare at pare, sobrang lakas naman ho ng hangin doon kaya naman dito na nga lang po talaga namin naisip na magtayo ng treehouse. Dito po kasi hindi masyadong malakas ang hangin kapag kaamihan dahil natataguan nga ho kami ng mga dawagan. Alam nyo ba mga mare, ganitong mga gawain talaga yung mga gusto ko, yung kagaya nga nito, nagagawa ka ng bahay kubo sa isang tahimik na lugar. At perfect nga ho itong lugar na pulo para sa aming bagong gagawing treehouse at open nga ho ito para sa lahat. Especially sa mga namimiwas nga ho na dito ho ang kanilang pwesto at syempre sa mga gusto nga hong magpiknik. Uy aba, parang napagkakaganda naman ang gagawin ni Buyok na treehouse kung makapag-invite honey. Ay napagkahawaso naman. Joke! Naisip nga ho namin na gumawa na lamang ng treehouse dito sa pulo dahil madalas nga ho kami ditong nakatambay at isa pa mga mare para naman kahit papaano may masilungan nga ho kami kapag umuulan. Sobrang cute nga ho ng magnanay dahil naglalaro nga sila ng tagu-taguan dito habang pinagmamasdan nga namin sila mga mare napakasaya nga namin ni Buyok. Iba talaga kapag kami alaga kang aso nakakawala ng stress. Pinagpuputol na nga ni Buyok yung mga sanga-sanga na pwedeng makasagabal sa gagawin nga naming treehouse. Kaso nga lang maliit
maliit nga lang ho magiging sahig nitong aming treehouse dahil kakaunti nga lang ho yung sanga na pagkakapitan. Kaya naman lalagyan na nga lang daw niya ng 2 haligi na itatayo nga niya dito sa may lupa pero nakakapit pa nga rin sa mga sanga doon sa taas. Nagutom na nga itong aking trabahador mga mare kaya naman kinuha na nga niya yung aming merienda na nasa bangka at eto't pinakain na nga rin niya yung 2 aso. Para naman po sa mga bago pa nga lang nakapanood dito sa aming vlog, si Oranggi nga pala mga mare ay galing nga din dito sa pulo at inampon nga ho namin siya. Siya po kasi yung pinakamabait na aso dito sa pulo noon mga mare at sa tuwing magpapakain nga kaming 2 ni Buyok ay talaga namang lumalapit nga ho siya sa amin. At kapag pinapakain nga ho sila ni Buyok sa lunday mga mare, siya lamang po yung hindi bumababa at parang gusto nga po talaga niyang magpaampon. At eto naman si Blacky, anak siya ni Oranggi at 6 nga sila mga mare kaso nga lang ay hindi ho namin kayang alagaan lahat kaya naman pinaampon nga ho namin yung 5 at ito na nga lang ang natira sa amin, si Blacky. Alam naman po natin na hindi ganon kadaling mag-alaga ng aso dahil syempre kailangan mo nga ng time para sa kanila di po ba lagi nga po kaming busy sa pagbablog. Yun nga palang mga kawayan na ginamit namin sa paggawa ng aming bahay mga mare, dadalhin na nga lang namin dito para sa paggagawa naman po ng aming treehouse. Gagawin nga po sana ni Buyok na bastidor yung mga kawayan sa aming bahay mga mare kaso sabi ko nga sa kanya dito nga muna gawin sa aming treehouse. Pinagtatalian nga muna ni Buyok itong mga kawayan at sabi nga po niya mga mare sa susunod na nga lang daw ho niya papakuan para nga daw ho mas matibay. Napagkakasipag nga ho nitong aking trabahadora talaga namang walang tigil sa kagagawa at di ko nga alam kung may ipapasahod ba ako dito. Diyos ko dahil. Naitayo na nga ni Buyok yung isang haligi doon sa kabila at ito naman po yung isa pang haligi at parang magiging style tatsulok nga daw po itong aming treehouse. Kakaunti po kasi yung sanga nitong puno ng sampalok mga mare kaya naman gumawa na nga lang siya ng 2 haligi para dito na nga lang ho ilalagay yung mga sahig. Hindi pa nga daw niya tatanggalin itong naging higaan ng mga aso para nga daw may tapakan nga ho siya. Habang nasa taas nga ng puno si Buyok ay sinabi nga niya sa akin kung gaano kaganda ang view doon. Mula nga po doon sa taas tanaw na tanaw nga daw niya ang bundok ng Susong Dalaga or yung Mount Tagapo. Yun nga ho yung bundok dito na sikat at talaga namang dinarayo pa ng mga mountaineers. Basta mga mare, bago pa nga lang sinisimula ni Buyok ang aming treehouse ay nai-imagine ko na nga kung gaano kaganda ito. Nilagay na nga rin ni Buyok yung isang kawayan na pagkakapitan nga ho ng sahig at ganyan nga lang ho kataas iyon para naman pagka nasa ilalim ka nga pwede ka nga hong tumayo. Balak nga rin ho naming lagyan ng mga upuan at ng lamesa ang ilalim ng kubo para nga ho pagka may gustong magpiknit meron nga ho silang mauupuan. Naku mga mare at pare, sigurado mga kabataan na magiging suki nito dahil sila nga ho yung mahilig magpiknit dito sa pulo. Sinubukan na nga rin ni Buyok kung matibay ba itong gawa niya at so far naman mga mare matibay-tibay na nga rin ho ito kahit wala pang pako. Basta mga mare at pare, sabi nga ni Buyok sa akin gagawin daw niya ang best niya para mapaganda itong aming treehouse kahit na hindi naman daw po siya isang karpentero. Kada pupunta nga po kami dito sa pulo ay magbibideo po ako para naman maging updated po kayo sa aming gagawing treehouse. Kaya naman mga mare at pare, kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga itong video na to, baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!